Palakpakan. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? What's up mga pare? What's up ha? Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga issue na nangyayari sa ating lipunan. At ngayon pag-uusapan natin mga pare yung flood control. Yung flood control scandal na nangyayari dito sa Pilipinas ay wala na daw. Wala nang pag-asa. Anong wala nang pag-asa Paring RJ? Wala na daw mapapanagot dyan sa panahong ito. Sa Administrasyong Marcos, sure na sure tayong walang mapapanagot dyan. Bakit mga pare? Kasi nga naman, tropa nila yung presidente. Diba gumawa ng ICI? Gumawa ng ICI para wag siya ituro. Ituro yung mga nasa paligid niya. Kaya nga nagkokontrahan na yan mga pare. Si Bongbong Marcos at saka itong si Romualdez, medyo nagtuturuan na yan sila eh. Pagdating ng 2028, malamang maglipara na itong mga hayop na to. Oo, pustahan tayo. 20 pesos oh. Malamang na yan, maglipara na yan mga yan. Kaya po tiyang ina ngayon pa lang, atake na sila ng atake. Kay VP Sara, impeachment, kaliwat ka ng impeachment. Kahit ang problema na nangyayari ngayon mga pare ay yung oil crisis natin. Mawawala na rin tayo ng kuryente soon. Dahil wala na tayong mapagkuhaan ng langis o paubos na yung supply ng langis dito sa ating bansa. Hanggang April 15 na lang pero may pinirma ng Pangulo na nagsasabi na pupush niya na daw yung power ewan ko. Nakina puro pirma na lang. Kailan i-implement? Pirma lang ng pirma, yung implementation wala. At mga pare nabalitaan nyo ba yun? Ito nabalitaan nyo ba yun mga pare? Yung isang driver, jeepney driver, ano na daw? Anong tawag dito? Nahimatay dun sa pilahan ng ayuda pagdating sa fuel subsidy. Nakita nyo yun? Alam ko kung hindi ako nagkakamali, GMA yun nag-post niyan o nagbalita niyan Pero mo nakapila ka ng mahaba tapos mainit, mahihimatay ka talaga, matatanda na yung mga jeepney driver na yan. Alam niyo nakakaano ako dito medyo visit ako dito sa nangyaring to kasi putang ina naman jeepney driver yun. Tatay ko dating jeepney driver sumalangit na ang aking ama. Alam ko masaya na siya ngayon. Siyempre, ikaw ba naman? Ewan ko kung nakikita niya tayo ngayon, kung nakikita niya yung mga nangyayari sa Pilipinas o nakikita niya yung nangyayari sa lipunan, pero malamang. Kasi sa nangyayari ngayon, baka kung buhay pa yung tatay ko, sumakit din yung ulo nun Kasi nagdadrive ng jeep yun. Pag tumataas ng konti yung, alam niyo ba yung taas ng gasolina dati? Pados-dos lang, 150 piso. Galit na galit na yung tatay ko dyan. Ano ba yan? Galit na yun, bad trip na yun. Tumaas ng dos tapos magro-rollback ng piso. Anong klase yun? Galit na yan pag nabalitaan niya. Paano pa ngayon? Putsang ina, 120 crudo, 130. Ang kasi, ang sasakyan ka sa mga jeep kasi, ang niyan, ang gasolina niyan, yung diesel. So, mataas Kaya nga yung iba nag-diesel 'di ba? Kasi para makatipid ngayon putya ang taas 130 nakita ko kanina, walang hiya. Grabe na. So kung tatay ko buhay ngayon, talaga malamang bad trip din talaga yun. At yung mga jeepney driver natin, mga pare, kawawa Tignan nyo sa may Commonwealth. Ang haba ng yung kalahati ng kalsada diyan sa may kahabaan ng Commonwealth, mga pare. Sakop na ng tao kasi nag-aabang ng sasakyan. Wala nang masakyan ngayon dahil wala nang mga bumibiyahe. Paano ka? Bibiyahe ka ba? Punta ka dun sa pilahan ng ayuda. May 5,000 ka dun. Pila na lang ako dun kaysa magbiyahe ako. Kaysa paikot-ikot ako sa kalsada na wala naman akong kikitain. 'Di ba? Ganyan kagrabe ang nangyayari ngayon. Tapos yung nahimatay pa na driver, kawawa. Kaya ang gusto nila mag-resign na tong Mag-resign na tong DOE secretary na to syempre, putang inang yan. Eto pa. Bandang uli, pupunta ka doon, wala ka naman sa listahan. Ano ba naman i-require nyo yung mga nagdadrive ng jeep na
prangkisa na lang o yung ORCR ng sasakyan, tapos lisensya, tapos bigyan nyo ng 5,000. Putang ina, yung mga yung mga maleta nga walang ng ano-ano walang requirements Putang binibigay nyo Oh, 'di ba? Tapos itong mga talagang lumalaban ng patas na mga Pilipino, pinapahirapan nyo pa, pinapapila nyo pa ng matagal, 'di ba? Okay sana kung kung hindi kayo nangako Nangako kayo na ibibigyan nyo tapos ganyan ang gagawin nyo, papapilahin nyo. Kawawa naman. Huwag nyo naman kawawain na masyado. 'Di ba? Anyway mga pare, bago tayo magsimula, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ha? Okay po ba yan? Alam nyo na yan. Punta kayo sa YouTube, mayroon doon subscribe at like button. Mag-comment na rin kayo, mag-share ng videos kung meron pa kayong extra oras. Ganun din po sa paring RJ sa Facebook. Kung may mga extra oras pa kayo, click nyo lang yung follow, tapos i-share nyo kung may extra oras kayo, tapos mag-comment na rin. Ganun din po sa TikTok. Parahin naman kayo ng TikTok Hanapin nyo lang yung paring RJ Banateros. Pakikita nyo na yan. Yung aking Facebook ay TikTok account. Tapos i-share nyo o kaya nyo lang, i-like nyo lang, i-follow nyo lang. Okay na yun, ha? Hindi tayo demanding dito, ha? Anyway, umpisahan na natin to mga pare para bakbakan na kagad. Umpisahan natin dito sa kay Auntie Claire, walang hiya. Si Auntie Claire Palace Press Officer. So, tagapagsalita siya ng palasyo. Hindi na tagapagsalita mga pare. Tagapagtanggol siya ng palasyo, okay? Pero pagdating dito, anak ng po siya, pinagtanggol yung si Sharon Garin. Ha? Parehas lang kayo sekretary, ha? Ay hindi, mas mataas to si Garin kasi eto lang naman to, undersecretary lang naman to Sabi dito, kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. Gaga, sa yan? Sa stress yan. Dahil walang ginagawa tapos binas siya ng binas, may stress ka talaga. Sabi dito, wala lagi So hindi po natin pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ay sobrang ang pagtatrabaho. Wow, parang hindi naman. Kagaya mo, ang pangit mong kupal ka. Pangit ka, Auntie Claire. Alam mo ba, feeling mo maganda ka? Pangit ka. Tangina, mukha kang siopaw. Siopaw na hilaw. Feeling mo ang ganda mo? Arte mo pa? Ano yan? Nakita niyo ba yung video na tinatanong yung Pangulo tas iwas ng iwas yung presidente? Tas pinagtatanggol niya? Ay, inaano niya? Tara na po. Sir, tara na po dito, sir. Maano ka pa dyan? Mahirapan na naman ako ipagtanggol ka. Putang ina, tagapagtanggol ka na rin pala ng sekretary ng DOE. Ha? Ni Sharon. Ang inang to ni Claire. Wala na lahat na pinagtanggol mo na hindi mo naman dapat, hindi niya naman trabaho to 'Diba? Ang trabaho niya magbigay ng mga gandang ginawa ng gobyerno. Ang ginawa nito ay ali na to, hindi binanata ng mga Duterte. Banat, tagapagtanggol. Dapat merong secretary of the, anong tawag dyan? Attack dog of the president. Secretary attack dog dapat ang tawag dito kay Claire Castro. Walang yan to. Attorney pa yan, ha? Tapos gusto pa makipag-debate kay VP Sara. Walang iya naman. Tama na ama ka na. Ito, panoorin natin to mga pare. Ito yung sa kay Tiangco na wala na daw pag-asa mapanagot itong mga itong mga may issue sa flood control. Wala na daw to. Wala na. Wala naman na talaga kasi putang ina, biruin mo, imbis na ayun ang atupagin, impeachment ang inaatupag. Ay nako naman talaga. Pero ang weird lang dito kay Tiangco, hindi na atake yung presidente. Ito na nga po, Kong Toby, mukhang may kaaway na naman kayo .
Sino Ano yan? po ba? Mukha po may, Sino hindi ko alam kung may umaaway sa inyo, may nakakaaway po kayo. sino Mukhang po? nagkaroon po kayo ng banggaan na naman ng ilang mga kasamahan nyo dyan sa Kamara de Representantes, ano? Dahil apparently you made a very serious allegation. Ano po ba? Kayo na po ang magkwento sa amin. Ano po bang nangyari? And then I think nung sinabi ko na siguradong yung ganito yung konteksto nun. Sinabi ko na kung hindi sila mapapanagot ngayon, ibig sabihin, referring to doon sa mga involved sa biggest corruption scandal sa ating history, syempre, Ay, are. Bigla nawala play. yan Uy, ba't hindi nawala? na madideny yan, di ba? Si Saldico ang nasa sentro noon. Si former Speaker Martin Romualdez, hindi naman niya may tatanggi na hindi niya alam yung ginawa ni Saldico. At yung iba pa, kung hindi sila Ulitin natin mga pare ulitin natin. Nawala bigla walang hiya. Ito nga po, Kong Toby, mukhang may kaaway na naman kayo Sino Ano po? po ba? Mukha po may, hindi ko alam kung may umaaway sa inyo, may nakakaaway po kayo. Sino Mukhang po? nagkaroon po kayo ng banggaan na naman ng ilang mga kasamahan nyo dyan sa Kamara de Representantes, ano? Dahil apparently you made a very serious allegation. Ano po ba? Kayo na po ang magkwento sa amin. Ano po bang nangyari? And then I think nung sinabi ko na siguradong yung mga ganito yung konteksto nun. Opo. Nung sinabi ko na kung hindi sila mapapanagot ngayon, ibig sabihin referring to doon sa mga involved sa Flood control. biggest corruption scandal sa ating history. Hindi talaga hindi, ito pa lang doon pa lang sa ginawa niyong state witness sino to? Si Bernardo tsaka yan si Alcantara. Putangin na, tatingin ba natin mapapanagot pa yung mga yan? Hindi na. Puta, safe na sila ngayon. Wow na wow. Anak ng putya, dun pa lang Gawin mong state witness yung mga tarantadong kasabwat sa pagnanakaw, nagturo lang ng iba, nagturo lang ng kung sino-sino. Puta, safe na. Nagbalik ng nakakarampot na pera. Kumpara dun sa ninakaw nila, safe na. Dun pa lang putya, wala na tayong mapapanagot sa panahon na to. Nasagot na yung katanungan na kung may papapanagot pa ba o wala. Wala na. Siyempre, yan hindi na madideny yan, di ba? Si Saldico ang nasa sentro Okay. noon. Si former Speaker Martin Romualdez, hindi naman niya may tatanggi na hindi niya alam yung ginawa ni Saldico. At Okay, yung iba pa, oo. kung hindi sila mapapanagot sa administration, Doon pa lang sa nasa baba, yung mga kupal na naglaban ng pera, yung mga nag-money laundering, yung mga nag-casino boys, yung sinasabing BGC boys. 'Di ba? Tapos yung amo nila sino ba to? Si Bernardo na kupal, yung amo nila na yon. Puta, doon pa lang sa hindi mapanagot yung mga yun, wala nang pag-asa Wala nang pag-asa mapanagot tong mga nasa taas. Yan si Zaldico. Hindi, si Zaldico kaaway na nila yan ngayon So automatic yan, mananagot yan. Si Martin Romualdez tsaka si Bongbong Marcos, sa tingin nyo mapapanagot yung mga yan? No way. Kung sa panahon na to hindi mapapanagot yan. So, kasi kalaban na nila tinuro na sila ni Zaldico Tinuro na sila ni Zaldico na sila yung mastermind nitong mga pagnanakaw na to. Yung mga maanumalyang flood control na to. So, sila yung pinuno dyan at hindi nila maitatanggi yan dahil may mga dokumento, may mga ebidensyang lumalabas. Ngayon, kaaway na nila si Zaldico, di ba? situasyong ito, then sabi ko sigurado pag si BP Sara ang nanalo, papanagutin sila. So, I mean, wala naman akong that sentiment came from mga usapan ko sa mga tao, di ba? Ang sinasabi ng mga tao sa akin, wala na mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Di ba parang give up na yung mga tao Sa administrasyon na to, wala na mangyayari dyan. Alam nyo, yung mga Pilipino, medyo nawawala na talaga ng pag-asa na parang, kumbaga sa kanila, immune na sila sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas Oo, nagagalit, naiinis, nahihirapan, pero putang ina, hayaan nyo na lang, parang ganun na Tangina, hayaan nyo na yung mga yan, may karma naman
Parang wala na silang ano eh, ayaw na nilang masyadong mag-focus kasi mas nai-stress sila lalo. Mas nai-stress sa nangyayari sa Pilipinas. Kaya mo nagnakaw ng mga bilyong-bilyong pera ng taong bayan, putang ina, tax ng tax yung mga Pilipino at apektado dito yung mga negosyante pa. Putya, nagtatax kayo, nagtatax kami, nagbubuwis kami, tas nanakawin nyo lang. Ha? Sinasabi ko nga sa inyo lagi, hindi natin kaaway yung tax. Hindi natin kaaway yan. Hindi natin kaaway yan. Oo, tama yan, okay yan. Pero tayo may pinakamalaking VAT ha. Sa atin yan, may pinakamalaki sa Southeast Asia, alam ko ha. Hindi natin kaaway yan. Buti sana kung may nakikita tayong progress sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya nga, ang sarap mag-tax ng panahon ni Pangulong Duterte. Kitang-kita natin yung mga mga infrastructure naglilitawan, naglulutangan, bigla na lang may project pala dito, bigla na lang may kalsada pala dito. Ang ganda, ang sarap, 'di ba? Nakikita namin kung saan napupunta yung pera namin. Ngayon, putang ina, saan napunta? Fully paid na yung mga flood control project. Pag pinuntahan mo, wala naman pala nakatayo doon, hayop. Sa susunod na administrasyon na lang yan. Lalong-lalo na kung si Sara ang maging presidente. Yun. So, I'm just relaying yung sentimento ng mga tao. Wala naman akong sinasabing iba, di ba? Ganun naman ang sinasabi ng mga tao eh. Ito nga po, sige, pakilala na po natin na siyempre po kasamahan din po ni former Speaker Martin Romualdez, ang yan. party list po. Kayo po talaga yung mga main characters po dito sa issue na to ngayon si Congressman Jude Asidre po, no? Sabi naman po niya, he's insisting na yung mga aligasyon po ng plunder laban po kay former Speaker Martin, wala po ebidensya, pero you're saying the opposite po, no? On the contrary, meron po ba kayong hawak na ebidensya para po maglakas loob po kayo na gumawa po ng ganitong aligasyon na may kinalaman po talaga siya? Definitely, because si Saldico, kaya nga pugante na si Saldico, kaya nga Ayun, nagtatago, di ba? Tapos hindi lang naman ako nagsabi na nagbebentahan ng projects, yan i-confirm na ng ibang mga tiga DPWH. So sino naman ang maniniwala? Hindi po yan alam ni former Speaker Martin Romualdez. Number one yan. No, number two, hanggang ngayon, kung ano-ano sinasabi ni Congressman Jude Asidre, hanggang ngayon, hindi niya po sinasagot yung tanong ko kung bakit ang tingog through Congresswoman Yeda Romualdez, sila ang proponent ng 5,960,000,000 worth of projects sa iba't ibang distrito. Uy. Bakit po hindi yung district congressman doon ang proponent? At yung 5,960,000,000, yan po ay inserted doon sa 2025 BICAM. So hanggang ngayon, ayaw niya pong sagutin yung bagay na yan. So wala po siya maibigay din na konkreto, no, na sagot sa inyo. The same way po, Yes. ayun din po yung sinasabi. And ito pinaka-importante, di ba? Bakit ang daming tigapagsalita ni former Speaker Martin Romualdez? Ako kung ano sinasabi nila, hinaharap ko lahat ng... Kaliwat kanan, yung mga pangit na yung mga baboy dyan. Ang dami. Basta pag inaatake si Romualdez, talagang kaliwat kanan yung atake nila. Hinaharap ko lahat ng issue. Siya, never yung siya baboy na yan, nagpa-interview dito sa bagay na Tangina, paano mo sasakalin yan? Walang leeg. ito. Di ba? Opo. Okay? So, ayan po yan mga pare. Wala na talagang pag-asa tong mapanagot itong administrasyon na to. O, ngayong administrasyon na to, walang mapapanagot pagdating niya sa flood control project, yung mga issue sa flood control, yung mga scandal na yan. Wala. Bali, maghintay na lang tayo. 2 taon pa siguro mga pare. Next year, sa 2028, kung si BP Sara, alam naman natin na si BP Sara ang uupo diyang presidente, wala nang iba pa. Ngayon, ang pag-asa na lang nila dyan, kausapin si George Garcia, tapos itong impeachment. Kung hindi talaga, ayun na nga, yung dalihin talaga si BP Sara, wag naman sana mangyari. Ayun ang ano nila dyan, ayun ang solusyon.
kung hindi nila to matanggal sa pwesto, mapa-impeach si VP Sara. Kaya nagkukumahog o nababaliw na tong mga to kung paano nila to ma-i-impeach si VP Sara kasi nga pagdating ng 2028 at nakaupo siya diyan bilang presidente, mananagot talaga lahat ng magnanakaw o yung nangialam sa kaban ng bayan. Basta illegal ang ginawa ninyo, mananagot talaga kayo sa 2028 kay VP Sara. Wala na kayong takas. O ito pa, ito ang source nila na sa impeachment ni VP Sara na parang ito yung malaki nilang masasabi natin, malaki nilang ebidensya. Ito yung malaki nilang witness pagdating dyan sa impeachment ni VP Sara dahil nga bagman daw to ni VP Sara. Alam niyo na kung sino to. Ramil Madriaga is a polluted source. He is Oh. facing with murder charges in 2021. Di ba meron niyang Madriaga kidnap ransom group. Meron yan siya na naakusahan na yan, I think 90s ba yun? 90s o basta sinabi yan ni Attorney Paulo Panelo nung in-interview natin sa SMNI. So meron na yung mga kaso. Tapos eto nga, kaya nga nakulong to dahil nakapatay ng isang miyembro ng anti-kidnapping group. At kaya nga nakakulong yan dyan. Tapos eto yung source nila. Na sinasabi nito sa statement niya na itong sinungaling na to na si Madriaga, tao daw siya ng mga Duterte. Na kay Pangulong Duterte daw siya noon, tapos ganyan-ganyan, binigay daw siya kay VP Sara. Tanginang yan. Isipin nyo to mga pare. Yung certification na ikaw ay nagtrabaho sa mga Duterte, imposibleng dayain yun. Dahil makikita yan sa documentation niya sa Davao, sa pagiging presidente ni Pangulong Duterte, dun pa lang sablay na. Tapos sa tingin nyo kukuha si Pangulong Duterte ng tao na kidnapper? Ha? Nang may issue? Hindi yan kukuha ng ganyan. Member of the anti-kidnapping gang was killed. The Ayan, PNP, member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested. That's why he is in jail. Oh. And now we're going to give credence to a polluted Chair. affidavit. Yan na kinakat na ni Luistro. Putang ina kasi yan ang source natin. Yan ang parang gusto pa nating, kasi gusto nila bigyan ng parang protection. Kasi daw ang sinasabi nito, pumunta daw si VP Sara sa kulungan at yung kay Tebes nga, dinalaw si Tebes at gusto daw ipapatay ito kay Tebes. Hayop, di ba? Ano yun? Asip naman na walang mga guard dyan sa kulungan, di ba? Tanginang yan. Ang style nila, kaya nga gusto nila daw hugutin yan dyan sa BJMP para idala sa Congress para safe daw. Isa-safe nyo yung kidnapper? Madam Chair. No, There Madam is a Chair. point of order, Let us clarify, Honorable we're trying to Rodriguez. protect somebody who's a polluted source. Oh, 'di ba? Putang ina ninyo. Tapos sinasabi nila to, ito dilawan to si Rupos ha. Hindi yan maka Duterte. Tapos sinasabi nila Duterte daw yan. Abogado daw ni Sara kaya ganyan. Hindi, putang ina kasi common sense Putang ina, ano yan may kaso yan. Napatay nga nila yung yung isang tao sa anti-kidnapping group Tapos kukunin nyo, tapos isi-safe nyo para lang i-witness laban sa impeachment ni VP Sara. Bobo ba kayo? Kaya nga yung sinasabi niya Madam Chair, ganyan. Kinakat na siya kagad dun kasi ayaw nilang mabuking yung mga katarantaduhan nila. So yan po yan mga pare. Yan ang style dyan sa Kamara. Kung sino-sinong kukunin na wala namang kwenta para lang masira yung gusto nilang impeach, which is si VP Sara Duterte. Lahat gagawin talaga nila sa panahon na to para mawala sa landas nila yan si VP Sara. Naku po. Kaya nga po tayo nakakatawa lang na nakakabuisit Putang ina, yung dapat nating unahin
na mga kababayan natin, na mga Pilipino natin na naghihirap na ngayon dahil sa krisis, dahil dyan sa gera sa Iran, ang inuuna nila talaga kung ano-ano, impeachment. Mas mahalaga yung impeachment kaysa sa mga kababayan natin. Ewan ko sa mga hayop na to, mga demonyo. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating programa. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo po itong ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga video. Paring RJ po sa Facebook, Paring RJ TV sa YouTube, Paring RJ Banateros sa TikTok. Maraming salamat SMNI, DCAR 1026, Vox Populi. Every Saturday po yan ha, ay bukas. Every Saturday po yan, 6 to 8 p.m. At Banateros sa Facebook. Maraming salamat mga pare, ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.